hirap. Ipaninyo ang trumpeta sa ating magkabagawan. Tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at lugin ang gitara, at ang kahayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Tayo po'y sama-sama magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang Panginoon. Mga kapatid, upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang at ang pagsiya ng ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Inaarap ko sa mga pangyayari ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko ng kasalan sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasabi ko sa Bana Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinagdulugdagian. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinapuji ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa kanila mo ang ating kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong naman, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis
Tanggapin mo ang aming kaibigan. Tanggapin mo ang aming kaibigan. Ikaw na nagtutulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo kasama ng mga panalangin para sa salamat nila Ben Velasquez, Ramil at Marie Katarina niya, Larry Lerian family, Orion Momot family, Nenita Matanggihan. Pasalamat sa kaibigan nila Ed Marie Clarissa at pamilya, kay sa kagalingan nila Domingo Labario, Danilo Labario, Carawan Elisa Dayan Marietos, Roberto Almasora Marico Reyes, at Emmanuel Pito. Pag-isay natin at panalangin. Manalangin tayo. Ang manay mga pagyayin, lagi mong likapin at paglubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay. Kami tapilin mo at laging subaybayan sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Noong taong namatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na lulukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan. Ang bawat isa ay 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, 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 ang Panginoong Diyos ng mga hukbo, ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng puso. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marumi ng labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang serapin sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay hinihit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aming padadala? Sino ang aming susubugin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salmong tungkunan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat sa harap ng mga anghel. Pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Tugon. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon, ika'y pupurihin sa harap ng mga anghel.
Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y pagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasabitin. Purihin sa ating mga Nakahanda ang haramin mo sa pupusok mong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handang tubig lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo ay di pupupas, at ang mga sinimulang gawain mo ay magaganap. Poon, ika'y purihin sa ating mga Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon pinaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag ng inyong tinanggap na naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya sa di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo na matay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatikot. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman patay na ang ilan, at napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang pinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak ng mga pastol. Ako'y ikarapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusik ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob, ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ng kaloob nilang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagaman hindi ito sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako sila, ito ang pinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na. Hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon yun, nakatayo si Jesus sa baybayin ng Lawa ng Gennesaret. Pinagkalimutan siya na napakaraming tao at ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin at lunsad na ang mga isda at nagbubugas ng kanilang mga lambaran. Lumulan siya sa isa sa mga bangka ng Jesus kung may ari nito. Nailayo ng kumiti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi ni Simon, umalawak kayo ang ihulog ng mga lambat upang panghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami ng pagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat. Galing nga ang ginawa nila sa dami ng hinahuli, halos magkalisisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinamayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos tubo. Nang makita yung Simon Pedro, siya'y nagpatinapa sa parang Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon,
sapagkat ako'y makasalanan. Nang ginala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sila Santiago at Juan, mga anak ng Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitanim nila ang kanilang mga bangka, iniwan nilang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. January 2019, binulat lang kami ng isang text message ng isang message sa aming GC magkakapatid ng message na kapatid natin. Si ate ko ay nasa Canada at ang kanyang asawa ay South America, na South America. At ang ating po ay na-diagnose ng cancer of the breast. Operahan siya, chemotherapy at radiation kasi nakita dahil sa laki ng cyst, siguro kung kaliwa ko ating breast, ay dineclare na stage 3 ang kanyang cancer. Hindi cancer-free siya, 2014, kahit siya nagkulipayan at ang mga ko, nag-reunion kami nag-host sa both sides na reunion ng pamilya, nanay side, sa mga side ko at sa daddy side. At 2015, may kapatid ako namatay sa Pilipinas na nakita kami sa isang malungkot na sitwasyon ulit kung sila 2015 nang namatay ang aking teacher. Tapos, 2018 ay nag-Germano sa bagay namin, para sa amin sa Fiesta na isang round natin. Nag-Germano nanay ko, umis ka lahat. Masaya kami. At nung pag-uwi namin, pag-uwi na pala, napansin ko, kahit ko'y laging meron, para mag-ginakamit dito, na sabi lang sa kanila, yung ginakamit pag meron lang parang frozen shoulder, o kaya yung tennis ball na injury, parang gano'n. So sabi, bakit? Siguro nakakalit lang. Ginakamit lagi dito. Ngayon po, sumasakit ako minsan, parang nakakalit. And then December 8, nagpa-check siya kasi minsan ko masakit. Pero okay naman lang. Sabi niya yung nakabalik siya doon. January 2, nag-message siya sa akin, mahaba ang message doon sa amin Jesus. Sabi niya yung mga first sentences na tatandaan ko rin. Ano nakalagay? We really believe the news because we don't want to spoil your holiday season. I regret to inform you that my cancer is back. And it's back at the vengeance. It is already in the bone. Cancer in the bone. And my oncologist is ruling out one stage. And then a few weeks after, sinabi niya, stage 4 cancer. And sinabi sa kanya, hindi na natin isang cancer sa kanya for them. Instead, naging siya iinumin parang tablet that costs $7,000 every 3 months. Pero buti na lang daw, covered yung insurance ng kanilang medicine na hindi covered yung insurance ng general. Sabi ko yung parang, kailangan mo yan. Baka lalo ko masaktan at nagkakalit sa akin kung sabihin na hindi ko yun lang ang source. Tapos sabi namin ba't ka pa nag-work? Kaya naman daw niya kasi nalulungkot siya pag-isa nag-work. And after this moment, nagbalikbayan sila, nagbalikbayan kami lahat December for the wedding of one of our sisters. Dalawa pa rin yung trabaho na sa ngayon. 65 na siya, makalawa. Dalawa pa rin yung trabaho. She never gives up. Kasi sabi niya, I claim it na ginagabayan siya ng Diyos. No? She does not give up. Bakit kami? If there is one thing na ayaw ng Diyos, that is giving up. I-give up ko na to. Hindi ko na kaya mag-aral, give up na ako. Hindi ko na kaya mag-ipali, give up na ako. Lalabas na ako sa mga ipali. Lalabas na ako sa mga ipali.
ayoko na ito, ayoko na. Ayoko na sa relasyon ito, ayoko pa. Sa Diyos, hindi pwede hindi pa ako. Dito sa pagkakataon sa gospel, si Pedro, magdaman, hindi lang siya, makikasal sila sa Santiago si Juan. Mangingisda sila lahat. Alam nila kung saan maganda mag-isda. If you will ask ako kasi nabuhay ako ng 3 taon sa parokya, puro mga isda na doon sa aming parokya. Alam nila kung kailan lagimbi, ang tawag sa Tagalog po sa Bulacan nila lagimbi. Yung lagimbi po ay maraming mahuhuli. Lagimbi ngayon, usually yan kami lugan ng buwan. Pagkakila bilang buwan, ako, mag-isda tayo, yak marami tayo matutuwa kasi lagimbi. Okay? Pag halimbawa nakita nila maraming bituin, maraming alimano yan. Lagimbi. Okay? Alam nila kung kailan. Kaya minsan, pag sila ay bumagyo na matindi, oras na matubigin lang yung sandali ng ulan ng bagyo, pag inis na natin atin sa sabihin, maraming isda na yun dyan kasi bumagyo. Usually nga po, pag may bagyo, malungkutan na, malungkot kami kasi nasisira yung mga maklan. Pero sa mga isda, kahit na silang makalong may ang bagyo, doon maraming ulit bagyo. Ang malungkot doon, sa dami ng ulit, mura na lang ang pera. So, tingnan nyo, itong tatlong ito, expert sila sa pag-iisda. Magdaman sila ng isda, wala silang nakapin. Pero mga mag-give up. Kaya nung sagot ni Jesus, Pedro kay Jesus, Guru, magdaman po kami. Wala kami nakapin. Pero dahil sa sinabi mo, susunod rin. Because Jesus doesn't want Peter to give up. Sa totoo lang, kung halimbawa ako si Pedro, ako yung mangingisda, pwede ko sabihin kay Jesus, anong alam mo sa pangingisda? Karpintero eh. Di ba? Karpintero si Jesus. Alam niya kung ano mag-ibay na hapon. Alam niya kung paano mag-design ng hapon. Pero mag-isda, hindi. Di ba? Paano ba? Bigla akong tinulungan, o ganito ang Italian na rin ang pagsasalita. Sabi niyo sa amin, Father, kami mga tinulungan ko ng Italian. Idala ka mo ng alam, mga alam mo lang ay Alora, tsaka Pamene, tsaka Bonjoto, ciao. No? Pero, anong sabi ni Pedro? Pero dahil sinabi mo, di ba? Sige. At kung sila maaamin. Mga kapatid, maraming beses sa ating buhay, we want to give up. Maraming beses sa ating buhay, gusto natin bumitaw. Pero ito ang paalala na sa ating lahat ngayon. Huwag na huwag tayo bumitaw. Bakit? Kasi si Jesus, pwede tayo give up sa dami ng matikasan ng ating ulo. Si Jesus pwede tayo give up sa dami ng ating mga kalukuhan, kasalanan, kamunduhan, pagiging pasaway. Pwede tayo give up. Pero hindi tayo bumitaw. Kaya dapat tayo bumitaw sa isa't isa. Huwag tayo bumitaw kapag may mga pagkakataon gusto na natin iwanan ang isang bagay na hindi natin makamit, ang isang bagay na lagi nakaproblema, ang isang relasyon na lagi puno-puno ng problema. Huwag tayo bumitaw. And to end my homily, I was with a person last night. Nagkwentuhan kami, konting inom, konting kainan, kasama yung mga pamilya nila, 3 pamilya yun, nakaharap ko. And then one of the guys started telling the story ng kanyang pagbabago. Tapos sabi niya, buti na lang, yung asawa ko hindi ako inunsipin sa bisyo ko dati. Kung ako hindi inunsipin ng asawa ko, malamang-lamang sa iyo, kung hindi ako nakakulong ngayon dahil ang bisyo. Ako'y patay na o pinatay na. Pero hindi niya ako pinayaan. Malulong. Hindi siya bumitaw sa akin. Dumating sa punto na pinamumukha ko sa kanya, mas malaki pinikita ko sa bisyo mo ito kaysa sa trabaho natin. Pero hindi niya pinamumura. Hindi niya tinatanggap, hindi niya yung pera pagkaling sa bisyo. Nakawala ako doon.
po ito, talagang gusto niya pagpatuloy yung kanyang bisyo dahil malagyan kasama niya yung anak niya. And then he realized, pag pinagpatuloy ko ito, baka hindi ko makita yung mga bumitaw siya sa bisyo, pero hindi siya binitawan ng kanyang pamilya. Mga kapatid, huwag tayong bibitaw sa mga bagay na alam natin hindi sa akin ng Panginoon. Ang bitawan natin ay masamahan. Kasi tayo, hindi tayo bitawan ng Diyos. Amen. Sumasampalataya sa Diyos sa mga makapangyarihan sa nagagawa ng lahat. Sumasampalataya naman ang Yeso Cristo ay isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalaki sa Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasabi ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ng Diyos. Nanawag sa Panginoon ng mga iwang. Nang may katong araw ng Panginoon sa langit. Naluktok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagpupula ang paririto at buong ng buwan ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo. Sa paang Katoliko, sa kasamaan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkamoy ng pagpili ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-isipon natin ngayon mga kapatid kong minamahal, manalangin tayo sama natin makapangyarihan upang buong daigdig may mayasin ang kanyang pagpapalang bigay. Yayamang isang mga sarap ang pagpasipan ng buhay. Ang ating tutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ulitin mo natin. Para sa lahat ng nalagas ng sarili sa buong may kapal, upang sa pulong tayo maganapin siya ang panatang inaalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Hinihiling namin hindi mo para sa kapayapaan ng mga bansa sa sanlibutan upang sa pagkapawi ng nagbabantang kapag-kapag ay pagbigyan ng pusang makapagsamba ng kanyang amang banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga matatandaan ng pagmumulpila at karamdaman, upang sila'y maalalayan ng pag-ibig natin, maasahan, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga naglalakbay sa dagat, sa ipapawid at sa lupang ibabaw, at para sa mga nagtitigit o nasa mga nalupuan, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat na nakakatulong, may pananalig na maaasahan at pagmamahal sa Diyos na ating pinagpipitaganan, manalangin tayo sa Panginoon. Ipigit po natin ang ating mga banal sa bigay sa Diyos sa ating personal na kahilingan. Ama namin makapangyarihan, maging kalugod-lugod dawa sa iyong pagdalangin ng iyong bayan upang iniinig namin na may kapakumbabaan ay marapati mong tingkid pakundangan sa iyong pagmamahal. Sa pamagitan ng Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
kalugod-sugod sa Diyos sa mga pangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon, pagmamahal sa mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan. Ama namin Luisa, ang pagkain ilungin narito ay inyong ginawa upang mapalakas kami mga mahihina. Ipagkalubong ito ay aming mga sa tupan bilang pakikinabang sa buhay mo pagmagpakailanman. Sa pamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marahat ka siya ay pasalamatan. Naman ay mga paglilihan. Tuloy nga marapat din ikaw ay aking pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang takdang magkaroon ng gabi at araw. Kaya hindi ang tagilig at tagulan. Ikaw ang umubog sa tao bilang iyong kawangis sa pagkakatiwala mga siwas sa daigdig. Ikaw ngayon pinagtitimuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng akong mahal. Kaya, kay isa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na malabumpay sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyong kadakilaan. Upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bakit niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanya ang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanin, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kanin sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami ay huminarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin ito ay magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Aba, lingapin mo ang iyong simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, di Mario naming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo yung mga kapatid naming nalilay. Na ipag-asang sila yung mabubuhay kay hindi na natin mga pumanaw. Lalo sila Juanito, Maria Veronica, Dennis, Jean, Andres Sr., Andres Jr., Juana, Roberto, Pedro, Luis, Lambert, Mamerto, Demetrio, Victoria, Valentine, Isidro, Gerardo, Maria, Crescencia, Joseph. Kaawaan mo sila at punihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at itabati kami lahat ng mga kasano sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birheng Maria, Nina ng Diyos. Isa doon na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal. Ni San Siro. Na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpupuri si Kararang sa pamagitan ng imanak namin Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ipahayag natin ang lakas ko. Umawin po lahat. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Oh
apostol, kapayapaan ng iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tuhay mga iba na ng palataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay natin nawang sa mga. At susunod, Bigaya kayo ng kapayapaan. peace be with you. Peace. Mapalang tayo ng diyahan sa kanyang banal na bigay. Panginoon, hindi ako makatapat na magpasilig sa ito. Ngunit sa isang salita mo lang, ay gagawin ko. Manalangin tayo. Ama na yung pagmahal, sa bagay na iluming pagkakaisang binibigay,
kami lang makapaginabang, kaysa ni Kristo kami naway makapabuhay upang makapabuhay ng may kaganahan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa sa walang hanggan. Lumapit po sa harap, dito po sa may altar lahat ng mga mag-asawa para sa naiiwan at panalangin ng mga mag-asawa. Dito po mga mag-asawa sa lapit po. Dito po, dito. Okay. Maghanap po kayo mag-asawa. Hawakan yung kamay ng isa-isa. Okay, titigan nyo ha. O mga lalaki, ba't banggitin nyo yung pangalan ng inyong asawa? Gusto nyo mga asawa nyo ba? Pangalan ng asawa nyo babanggitin nyo, baka ibabanggitin nyo. Sige, hawakan nyo. Pakinggan yung pangalan ng asawa. Dali. Palitin yung pangalan. Harap ng Diyos. Mga lalaki mo na magkasandaan at ng kanyang sambayanan. Tinitipan kitang muli na aking asawa. Ikaw lamang ang aking patuloy na ibigin at itatangin na karugtong ng buhay ngayon at kailanman. O mga misis, titigan niyo ang mga mister ninyo at pagsabihin niyo naman ang kanilang pangalan ng kanilang asawa. Ang kanilang asawa. Magitin yung pangalan ng asawa. Sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan. Tinitipan muli na aking asawa. Ikaw lamang ang aking ibigin at itatangin sa karugtong ng buhay ngayon at kailanman. Ngayon po kayo magbibitiwala ng besal na sabay-sabay kayo magdadasal na manaming pagkalinga, na manaming tapat, papalain po kami nagsasaliwa ng pag-iisang patay. Pagpipili mo po sa lahat ng oras ng pagsasamahan natin. Dalisay at wagas. Sa puso't diwa, laging sana magkaisa. At naway maging matatag sa hirap at lusa. Naging awang kaligayahan ay magsamahan